pagkalipas ng 1 linggo. Sa araw ng seremonya, maraming tao ang naglibot sa Palacio Park na animated na nag-uusap sa isa't isa. Si Genus Freewell ay nakatayo sa bulwagan na nanunood ng ibang mga tao. Akala niya ay wala pa si Chloe Von Valencia. Naalala niya ang kapatid niyang si Chloe. Naalala ni Genus Freewell ang pagyakap sa kanya at pagbabasa ng libro sa kanya. Naisip niya na gagawin niya ang lahat para sa kanya para maging pinakamagandang araw ng buhay niya ngayon. Biglang may nagsalita ng malakas, nagsimulang nguya ng malakas, na sobrang sarap. Si Genus Freewell ay nagsimulang sumimangot ng hindi kanais-nais nang marinig niya ang kakilakilabot na mga tunog. Si Tiny na agad na kumagat sa 2 piniritong paa at nguya ng malakas ng pagkain. Tanong ni Tiny, ano itong pagkain ng mga Diyos? Kumunat ang noo ni Genus Freewell at malamig na galit na sinabi para kumalma. Nakangiti siyang tumingin sa mga manunood at hiniling sa kanya na kumain ng mas mabagal, ipinaliwanag niya na may sapat na pagkain para sa lahat. Kinatok ni Tiny ang plato at sinimulang kainin ang natirang pagkain. Mula doon, bigla siyang nag-isip ng tunog. Puno ng pagkain ang pisngi niya, at sinabi niyang dahan-dahan pa rin siyang kumakain. Tumawa ng awkward si Genus Freewell. Siya ay tumingin sa gilid na may sama ng loob, at sa pamamagitan ng gritted ngipin, sinabi sa kanya na itigil ang pagpupuno ng kanyang bibig. Malalaglag ang kanyang panga, natigilan si Tiny at pasiga na tanong, ano ang sinabi niya? Nagsimulang tumabi si Genus Freewell sa takot. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang puso at sinabing wala iyon. Dagdag pa niya, dapat na niyang kalimutan si Tiny. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan siyang mabuti. Sinabi ng Genus Freewell na ito ay dahil nasa edad na siya kung kailan kailangan niyang kumain ng higit pa para lumaki. Biglang may tumawa ng malakas at sinabi sa young knight na nandoon si Tiny, tumingin sa malayo na may laman ang bibig. Nakangiting ipinaliwanag ni Rendley Von Norsa na si Genus Freewell ay isang napakabisi na tao. Tanong niya, sa gayon ay wala siyang balak na kausapin siya. Sa halip, tumingin sa kanya si Tiny, tumayo mula sa mesa, at nagtanong sa isip, dumating din ba siya? Nagkunwaring inosente ang sinabi niya na noong huling beses na umasta siya ng kasuklam-suklam, yumuko si Tiny, idiniin ang kamay sa dibdib, at nagpasalamat sa pagiging mapagbigay sa kanya at napatawad siya. Tumawa si Rendley Von Norsa at sinabing hindi niya dapat ginawa ang kahilingang iyon. Agad niyang sinabi na kahanga-hanga ang kanyang powers. Nakangiting dagdag ni Rendley Von Norsa sabay hampas sa balikat. Kung may sinabi siyang bastos, hayaan mo siyang saktan ulit. Dagdag pa niya, matagal nang walang gumawa nito sa kanya. Natatawang sabi ni Tiny sabay ngiti ng nakakaloko na maganda naman. Tinanong niya sa isip ang tanong, ano ang mali sa kanya? Nagmahal ba siya ng sakit? Biglang nag-announce ang host na batiin ng lahat ang star of the day. Inilahad niya ang kamay sa gilid at ibinalita na sina Chloe Von Valencia, Tiny Rendley Von Norsa, Genus Freewell ay napalingon sa nagtatanghal, samantala, idinagdag at ang kanyang ama na si Asgard Von Valencia ang unang pumasok sa bulwagan, na nakatingin sa lahat na nakakunot ang noo. Masunurin siyang sinundan ni Chloe Von Valencia. Maya-maya ay nagsimula na silang umakyat sa mga hagdan patungo sa taas. Nakangiting bati ni Chloe Von Valencia at kumaway. Napabuntong hininga si Genus Freewell sa paghanga, tinitigan siya ng may pag-ibig. Si Tiny ay sumulyap sa kanya ng patagilid na may sama ng loob. Sinabi ni Genus Freewell na siya ay napakahusay at magandang Tiny. Tumingin sa kanya ng may pagkalito. Siya ay nagtanong, payagan ba niya talaga itong freak na magsalita ng ganyan? Biglang may sumigaw na lalaki, wow! Lahat ng iba ay tumingin kay Chloe Von Valencia ng may paghanga. Sabi ng isa pang lalaki, siya ang anghel ng Valencia family. Malungkot na tumingin si Chloe Von Valencia. Biglang may nagsabi sa paghanga na ang ganda niya. Ipinikit ni Chloe Von Valencia ang kanyang mga mata sa pagkabigo at naisip na pagkatapos ng araw na ito, nagsimula siyang maglakad pasulong sa trono, at idinagdag na ang lahat ay hindi magiging pareho. Pinagmasdan siyang mabuti ni Tiny. Sa isip niyang sinabi ang pangalan nito, malungkot siyang tinitigan. Naalala ni Tiny kung paano ngumiti si Chloe Von Valencia at iminungkahi sa kanya na simula ngayon ay tawagin na niya ang kanyang kapatid. Itinaas ni Tiny ang kanyang palad, tinawag si Mano, at naisip na sa buhay na ito, ipagdadasal niya ang kanyang kaligayahan Genus Freewell.
Pinagmamasdan siya sa pagkabigla mula sa kamay ni Tiny, isang lunar wolf ang bumangon sa itaas sa pamamagitan ng maliwanag na asul na kulay, na masayang ikinakaway ang buntot nito. Lahat ng mga tao ay tuwang-tuwa habang pinapanood siyang lumilipad sa itaas. Tumakbo si Lunar Wolf kay Chloe Von Valencia na masigasig na nanunood sa kanya. Lumapit siya sa mukha niya, sinimulang dilaan siya ng dila. Si Asgard Von Valencia ay tumingin sa kanya ng may pagtataka at sinabing, ito ay isang maliit na lobo. Nagsimulang tumawa ng malakas si Chloe Von Valencia at napabulalas na nakikiliti siya. Ilang sandali pa, umupo siya sa trono, hawak ang Lunar Wolf sa kanyang mga kamay. Lumingon siya sa buwan at sinabihan siyang maupo. Inaantok na napabuntong hininga si Lunar Wolf. May nagtanong, bakit kasama niya ang aso? Bahagi ba ito ng ideya? Napabuntong hininga sina Asgard Von Valencia at Eren na papikit. Bigla, nagsimulang kuminang ang Lunar Wolf ng isang maliwanag na asul na kulay. Itinaas ni Chloe Von Valencia ang kanyang mga kamay sa tagiliran dahil sa gulat at nag-isip ng tunog. Maya-maya, tumingin siya sa malaking Lunar Wolf na nakatayo sa tabi ng kanyang trono. Napalingon siya sa Diyos dahil sa labis na pagkagulat. Humiga si Lunar Wolf sa tabi niya, nakapatong ang ulo sa nakabuka niyang mga paa. Sinimulan ni Chloe Von Valencia na haplosan ang kanyang leeg na nakangiti. Ang mga tao ay tumingin sa lahat ng ito sa pagtataka. Biglang bumulalas ang isa sa kanila na isa itong espiritu. Idinagdag ng isa pang lalaki na ang anghel ay kasama ng isang banal na nilikha. Tanong ni Renly von Narsa na may kasamang ngiti. Ito ba ang tunay na anyo ng espiritu? Sabi niya, how elegant. Iritadong tinignan siya ni Tiny. Nakangiting pinasalamatan siya ni Renly von Narsa para sa kanyang napakatalino na pagganap. Tiny, hindi kontento na tanong sa kanyang isipan, sino sa tingin niya para pasalamatan siya para dito. Naisip niya na kahit papaano ay kaina hinala ang lalaking ito. Idinagdag pa ni Tiny na gusto na naman niya itong hampasin. Lumapit si Asgard kay Chloe at sinabing, alam niya ang nasabi na niya. Muli siyang nagpasalamat sa kanyang paglaki ng napakaganda. Malungkot na ibinaba ni Asgard Von Valencia ang kanyang tingin at sinabing, kung nakikita lang siya ng kanyang ina ngayon. Idinagdag niya na iyon ay magiging mahusay. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Chloe Von Valencia. Tahimik siyang lumingon sa kanyang ama. Maraming taong nakatayo sa bulwagan ang pumikit sa pait at pinisil ang kanilang mga ilong upang hindi marinig ang mga hikbi. Nagtatakang tanong ng lalaki, ano ang ginagawa nila? May nagtanong sa kanya. Bilang tugon, hindi niya alam ang kasaysayan ng Panginoon. Nag-isip ang lalaki na tumingin si Tiny sa direksyon nila na may halong iritasyon. Sinimulan ni Asgard Von Valencia na iunat ang red ribbon pasulong. Inilagay niya ito sa leeg ni Chloe. Nagsimulang magtinginan ang mga tao ng may kaligayahan. Inilagay ng nagtatanghal ang kanyang mga kamay sa mga gilid at bumulalas na ngayon ang pangunahing kaganapan ay ang seremonya. Dagdag pa niya, oras na para ipakilala sa kanilang lahat ang fiancé ni Chloe Von Valencia. Inanunsyo ni Asgard Von Valencia na siya ay magiging asawa ng kanyang anak na babae. Itinuro niya ang kanyang daliri sa direksyon kung saan nagsimulang lumabas ang dilaw na mana at sinabing siya ay isang lalaki. Isang malaking dilaw na bola ang lumitaw sa himpapawid, sa gitna nito ay may maliwanag na ilaw. Nagtatakang tanong ng isa sa mga bisita, magical projection ba ito? Itinampok ng isang ito si Bradley Von Oslan. Nakangiti siyang tumingin sa ibaba at malakas na nagpakilala. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya na ang anghel ng pamilya Valencia ay magiging kanyang kasama. Sa masayang araw na ito, hindi siya makakadalaw ng personal, gulat na tanong ni Vivian, totoo ba ito? Ipinahayag niya na siya ay literal na muling pagkakatawang tao ng matalinong king. Naisip ni Tiny na matalino man siya o hindi sa kanyang nakaraang buhay, namatay siya ng walang kabuluhan. Nakangiting sabi ni Renly Von Narsa na oras na para mag-perform siya bigla. Hinawakan ni Tiny ang kamay niya, hindi siya pinayagang gumalaw kahit saan. Tinanong niya ang tanong, saan siya pupunta? Si Renly Von Narsa ay mukhang tuliro habang pinipisil ang kanyang kamay. Ang kamay niya, hindi kontento na sabi ni Tiny, labis siyang nagdududa na ngayon na ang oras para sa kanyang pagsasalita. Ngumiti si Renly Von Narsa, hinaplos ang kanyang ulo at hinarap siya bilang young knight. Tanong ni Tiny na naguguluhan sa sinabi ni Renly Von Narsa na nakangiti na naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala.
Sinabi niya na hindi niya kailangang mag-ingat tungkol dito. Pinayuhan siya ni Rendley Von Narsa na subukang sabihin ang Narsa pabalik. Tinanong ni Tiny, ang tanong kung ano ang malinaw na sinabi niya na ito ay magiging isang salon. Nagsimulang kuminang ang mga kamay ni Bradley Von Oslon sa dilaw na mana, at tumingin siya sa gilid na may palihim na tingin. Pinapatakbo ang kamay sa baba. Ikan-away ni Bradley Von Oslon ang kanyang kamay at nakangiting sinabing magkikita pa sila. Nagsimula siyang maglakad patungo sa trono ni Chloe Von Valencia. May sumigaw para tingnan ng lahat, dahil ito ay kanyang kamahalan, ang Crown Prince. Napabuntong hininga si Tiny sa gulat. May muling nagbulalas na personal siyang pumunta sa seremonya. Isip na tanong ni Tiny, inaalala ang mga sandali ng nakaraan, nataman ba niya ang Crown Prince? Nagmura siya sa isip at naisip niya na siya ay nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali. Naningkit ang mga mata ni Tiny at nagtanong sa isip, baka hayaan siyang mamatay sa kasal sa susunod na taon. Nakangiting tumingin sa kanya si Genus Freewill at nagtanong, ano ang iniisip niya? Nanginginig ang buong katawan ni Tiny sa takot at napasigaw. Agad siyang natatawa sa pagkataranta at sinabing ang init ngayon sa labas. Nakangiting sabi ni Genus Freewill sa kanya, huwag mag-alala. Nag-isip siya sa gilid at idinagdag na pinatawad na siya ng kamahalan. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka. Ang Genus Freewill ay nanunood habang hinawakan ni Bradley Von Oslon ang kamay ng nagulat na si Chloe Von Valencia na sinabi na kahit hindi siya masaya, ligtas siya sa teritoryo ng Duchy. Nag-isip si Tiny at gumawa ng hindi maintindihang tunog. Genus Freewill samantala ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag na ang sumalungat sa kalooban ng emperador na pumili kay Rocter at nagpilit sa kasal na ito ay ang Crown Prince mismo. Naunawaan ni Tiny ang lahat ng naisip niya na nais niyang makipag-isa kay Valencia. Biglang naalala ni Genus Freewill ang ilang balita. Iniharap niya ang hintuturo at sinabing may hiniling sa kanya ang kanyang Panginoon na sabihin sa kanya ang isang bagay. Nagtatakang tanong ni Tiny kaya naman ang sabi ni Genus Freewill na may nakakalokong ngiti na kumpleto na ang paghahanda. Sinabi niya sa kanya na puntahan siya pagkatapos ng seremonya. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Tiny sa opisina ng gabi ng Asgard Von Valencia. Sa kanyang mesa ay nakalagay ang isang token at papel na may selyo. Kinamot ni Asgard Von Valencia ang kanyang bigot at pinasalamatan siya sa espiritu. Nagawa niyang pakalmehin siya. Ang isang maliit na Tiny ay ngumisi at naisip na ang lahat ng ito ay mga simpleng sitwasyon. Tanong niya, handa na ba ang lahat? Gayunpaman, sumimangot si Asgard Von Valencia at mariing sinabing oo. Dagdag pa niya, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na mawawala na ang divine artifact ni Karaon, Humanites. Idinagdag niya na iniisip ang mga galami ng isang octopus na umaabot sa asul na bato, na ang isang biglaang pag-atake ng magical monsters Krakens ay mag-iiwan lamang ng mga guho sa kabisera ng mga Ordes. Tinanong ni Asgard Von Valencia ang tanong, bakit, sa lahat ng monsters Krakens, sabi ni Tiny, habang tinitingnan ang nakatatak na papel na kailangan nilang malaman, tinanong niya muli ang tanong, paano ang digmaan Hammer? Sabi si Asgard Von Valencia sabay ngiti ng nasisiyahan, na siya ay nakumpleto, idinagdag niya na bukas ay pupunta siya sa panday. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Tiny ang sarili sa harap ni Rendell. Iniulat ng panday na ang timbang ay mas malaki, ang kahusayan ay mas malaki, at ang Hammer ay nakapagpapagaling sa sarili. Inayos niya ang lahat ng mana wave para i-adjust ito sa kanya. Tuwang-tuwa si Tiny sa bagong digmaang Hammer na ginawa ng panday para sa kanya. Hinawakan niya ang hawakan gamit ang isang kamay. Ang panday ay tumingin sa kanya nang may pagtataka at sinabi, maging na kahit papaano ito ay kakaiba. Pinag-isipan niyang tanong, ano ang ginawa ni Tiny kay Tiny na tuwang-tuwang tumangala sa kanyang Hammer at sinabing bagay na bagay ito sa kanya. Ang panday, na nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ay nagsabi sa kanya na subukang umindayog. Matalim na tiningnan ni Tiny ang Hammer, itinaas ang paa, hinawakan niya ang hawakan gamit ang dalawang kamay at inindayog. Tuwang-tuwa na sabi ni Tiny na nakakamangha ang pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, isang asul na agos ng mana ang lumipad sa hangin.